ito, meron na ulit tayong Rider JFI at for power appliance. Actually, nagpalit na kami ng mga air filter, oil filter, then nag-throttle body cleaning na rin ako. So, by the next time, sabi ni Sir, ayusin namin yung makina naman. Kasi nga, nakita ko is basa yung kanyang muffler. Medyo gumanda na yung tunog, hindi na katulad nung kanina. Dun sa nakita yung unang video na yung before, yung tunog niya is siya mismo yung actual na nag-video noon. Ngayon, ito yung actual na motorsiklo niya. Kung makikita niyo yung harness, ayan o. Di ba? Yung harness niya is magulo. Tapos, tingnan niyo yung way ha. Yung way ng harness is, ayun o, sa gilid na dinaan. Ayan. Sa gilid dinaan, so, may tendency maputol or mag-shortage yung wire. Tapos, tingnan nyo ha, kung saan dumaan yung wire. Ayan. Ayan, ito yung harness. So, magulo, no? Magulo siya. Para sa akin, nagugulo ako dito, no? Then, ito yung, ewan ko kung para sa itong relay na to, baka sa MDL. Ayan. Ito yung nilagay, 80 amperes. Tama ba? 80 amperes. So, yun, 80 amperes. O, tapos, ayan. Tingnan nyo yung ginawang terminal sa fuse. Ayan, o, nilagay lang. O. Tapos, yung fuse na holder niya, o yung fuse case is peke. Then, dito, tingnan nyo yung wire. Ayan. O, di ba? Magulo, no? Tapos, tingnan nyo yung mga ginamit na wire. Okay naman sana yung wire, wala nang problema. Kaso nga lang, tingnan nyo yung pagkakaduktong, no? Pag hinata ko to, sigurado putol to. So, iba pa rin yung, yung kalidad na gagawin natin. So, ito, tingnan nyo rin ha, yung wire nito, sablay din, no? Sablay yung wire dito sa, sa left handle switch. O, yan. Itatama natin mamaya. Tapos tingnan nyo, very dangerous. Kasi bakit? O, tingnan nyo ha, open at the same time, didikit dun sa negative o sa body ground. Pag dumikit, ano mangyari? Pag na-open to, shorted. Diba? O, tingnan nyo yung ginawa. Ayan, o. O, diba? O, ayan. Tapos, ang ano ko rito is power appliance. So, pa-power appliance ko to. Lalagyan ko rin siya ng hazard. Meron siyang MDL. Tapos, yung headlight niya is original Rider 150. Yung nga lang, naka siya, MDL killer daw. So, pinapapalta ko na lang kay sir. By the next time, yung Philips T19, okay na yon. So, plug and play naman yon. By the next time, palitan niya, naka-order na siya. Then, itong head is ayusin ko rin yung pagkakakabit kasi tinan niyo yung ginawa. Oh. So, hindi may salpak. No? Yan. So, ito, abangan nyo mamaya after. Sir, tiga saan kayo, sir? Calamba, Laguna. Ayan, from Calamba, Laguna pa si sir, no? Ito, ayusin natin yung mga wire. Tingnan nyo, nakalawit. Di ba? Ang sagwa tignan. Very unsafe yung mga pinagagawang wiring procedure, no? So, itatama ko lahat yan. Ito, tanda mo na, sir. Ito na yung huling masalamuhot na wirings. No? Doon sa gumawa sa'yo, shoutout doon, no? Malupit eh. O, yan, no? Basta lang kinabit yung harness. So, sayang. Kasi nasunog daw to last time. Nasunog daw tong harness niya. Pinalta niya. Ayun yung lumang harness niya. Ayan, o. Okay. Then, nakabili na kami ng bagong battery. Ito yung luma niyang battery. Ayan. Motolite na, ewan ko. Hindi ako trusted dito sa ganitong Motolite. Iba yung brand na gusto kong Motolite. Hindi ganyan. Then, ito nga pala, para malaman nyo, ito yung mga gamit na ginagamit ko kung magtatanong kayo sa presyo ng power appliance, no? Ito yung mga kasama sa mga pag nag-ano ako ng wiring. So, tulad nga sabi ni mentor, ni Idol Becky Works, no? Quality. So, paano magiging quality? Dito pa lang, flexible tube. Gumagamit tayo ng flexible tube. Then, ang mga wire is all original. Hindi ako gumagamit ng peking wire. Circuit brand ang ginagamit ko or Maruzen. Yan. Para makita nyo lang. Ayan. Maruzen brand at circuit brand. Then, ito para sa kanyang hazard switch. Ako na rin nagpo-provide. Minsan meron ako mga pinoprovide. Halo switch. Ayan. Tapos, ito yung original na 5-pin socket. Ceramic type, original, no? Para matibay. And then, original Bosch po ang ginagamit ko. Hindi po ako gumagamit ng mga aftermarket o yung mga peking relay. Ito yung ginagamit ko sa power appliance. Ayan. Original Bosch, okay?
Makikita nyo naman yan pag original. May marami na nag-vlog niya kung original ba yung box na nabili nyo or local. Okay? Then, fuse holder. Ang ginagamit ko rin is original. Hindi po peke. No? Kung makikita nyo rito, bakal yung terminal niya. Ayan. Close up natin. Yun. So, bakal yung terminal niya. Hindi basta-basta nahuhugot. At the same time, yung wire na ginamit dito is branded din. Pakita natin yung wire. Close up natin. Ayan. Ayaw mag-close up. Ayun, circuit brand ang nakakabit. Size 14, Japan. Yan, oh. Tapos makita nyo yung wire quality. Dito tayo magkakatalo sa strand. Ito. Yan. Yung strand ng wire, dyan tayo magkakatalo. Yung every strand, pag automotive, pag sinabi mong automotive, pag sinabi mong quality, dapat sureball na solid copper yung ginagamit mo. At the same time, makakapal. Kaya nga automotive eh. Di ba? Ayan, oh. Yan, circuit brand. Ito, size 16. Diba? Makikita nyo naman yung difference. Ayan, o. 16 saka 14. O, tapos 18. Tapos, gumagamit din ako ng size 12 or 10. Yan, ginagamit ko to. Gumagamit din ako nito. Then, may provided din tayong diode, 1 amp, saka 3 amps. No? Ginagamit natin yan para sa mga nagpapa-hazard o nagpapakabit ng mga ibang functions. Ito yung mga ginagamit ko. Then, electrical tape o yung rubber tape, ito yung ginagamit ko. Yung parang flexible tape na heavy duty. Ibig sabihin, para ma-prevent yung malakas na kuryente. Then, original din na electrical tape automotive. Tapos, original din yung fuse. O, sabihin nyo, peke. Ayan, o. Okay? Gumagamit ako ng original lahat. Circuit brand, terminal. O. Ayan. Ang ginagamit ko is original circuit brand. Ayan. Okay? Oh, pati yung terminal sa ground. Ang ginagamit ko rin po is original circuit brand. Ayan. Okay? Hindi ako nagamit ng peke. Iniiwasan natin gumamit ng peke kasi nga for quality. So, kung tatanungin yung presyo, dito pa lang alamin nyo na kung magkano yung presyo ng mga yan. Then, Rubicon. Ang ginagamit ko soldering is original, no? Nasa 250 to 500 pesos, depende sa kapal. Pag puno yung ganyan, pag puno isang bundle nito, alam ko nasa 500. 500 plus. Okay, then tie wrap, syempre, di mawawala yan. Dapat may tie wrap ka. Depende sa size, ayan. So, kumpleto naman ako. Ayan. Wala na akong black, naubusan na ako ng black. Then, original, soldering, iron. O yung panghinang natin, dapat is heavy duty rin. Mas maganda kung may good kayo. Magandang brand, good. Medyo mahal yun, pero sureball naman. Then, glue gun or glue stick para sa mga socket. Pag gumagawa tayo ng socket. Ano ba yung socket? Ito. Oh, may gumagawa po ako ng sarili kong socket, no? May 2 pins, may 9 pin, meron 2 pins. Ayan, 2 pins. Ayan, nakikita niyo, 2 pin yan. Meron ding 4 pin. Oh. Tapos, meron ding, ito, 9 pin ulit to. Then, meron tayong 3 pins. Ayan. Tapos, meron tayong 4 pin, saka 6 pin. Ayan o, 6 pin. Ito yung 6 pin. Ayan. Ako mismo ang nag-create ng socket para pagka nilagay ko is maayos, no? At the same time, mapoprovide ko yung quality na wire dun sa terminal. O, tapos, gamit, syempre, kailangan may tester. Digital or analog, walang problema sa akin. Blade cutter, mas maganda, meron ka rin. Then, wire stripper. Ayan. Tapos, brush para panlinis mo pagka nagsasoldering ka, panlinis mo. O, tapos, syempre, dapat meron kang cutter blade at kung ano-ano pang gamit na kailangan mo pa nag-electrical ka. So, kung nagtatanong kayo, eto, makikita nyo yung gamit, hindi tayo gumagamit ng peke. Okay? Kaya kung magtatanong kayo sa presyo, tignan nyo muna kung paano ako gumagawa. At tignan nyo muna yung gamit na ginagamit ko. No? Hindi ako bumibili ng mga putyo-putyo lang, yung mga nabibili sa mga kanto-kanto lang, no? Ang binibili ko is lahat branded. May sarili akong binibilhan o meron akong sariling supplier kung saan ako kumukuha nito. Secret ko na yun, syempre. Yan. So, ito, abangan nyo, ipapower up lens ko to. At once na natapos ko to, tignan natin kung ano itsura ng wire. At tignan natin kung ano yung difference from dun sa past video niya. Versus sa ngayon na ayusin ko yung kanyang buong harness. Ano ulit ha? Stock regulator po ulit ito. So, yan. Hindi ko babaguhin yan. Titingnan natin kung magiging okay yung motorsiklo niya to power up lens method at ayusin natin itong buong buo ng quality. Alright, so abangan nyo. So sana dito
magkaroon kayo ng idea sa ginagamit kong materyales. Hindi ho ako nagkakabit ng mga bahala na gang. O yung plug and fail. Kung tawagin, plug and fail, more relay, hindi ako ganon. Tapos, ito pa. Meron tayong ginagamit na ang relay para sa busina. Para may idea kayo. Ito po yung ginagamit kong relay. Ayan. Oh, tulad ng sabi ni Becky Works, less space pero same performance. Okay, Songle po. Ayan. Yung ginagamit kong relay. Ayan. Oh. Songle ang ginagamit ko. Okay? Hindi ako nagamit ng mga malalaking relay. Saka alamin nyo kung para saan yung relay, no? Kung para saan ang purpose ng relay. Ang purpose po ng relay is for the safety ng switch. Para hindi siya mabugbog. Ito yung magpo-provide ng kuryente papunta ron sa mga busina nyo na mas malalakas ang kailangan na power. Alright? So yun lang, JJ Humble Works. At abangan nyo, tatapusin ko na to. Tingnan natin mamaya kung ano yung resulta. So ito, at natapos ko na, no? Ayan. So hindi na siya yung naka-subsob. Ayan, makikita nyo yung clearance. Kumpara sa kanina, ano na siya. Nakapaling na dito. Then, check natin yung kanyang harness. Buksan ko yung ilaw. Ayan. Ito. Yun, oh. Malinis na. Yan. Tapos, ang maganda rito, syempre, yun, oh, hanggang loob yan. Malinis na yan. Pati dito, diyan ko nilagay yung MDL niya para malapit lang. At ito na yung harness, no. Wala na dito. Hindi na dito nakalagay. Dito na ako sa baba. Binalik ko na sa dati. Tapos, yun, oh, parang stock lang, oh. Parang stock harness lang, oh. Pero, boom, ayun, power appliance na. Yan, one relay setup. At malinis na yung kanyang harness. Then, pag chinek mo rito, maluwag na yan. Ayun. Hati na yung wire. Ayun, oh, kita nyo? Maluwag na siya. Naka-protect, naka-flexible na siya. Flexible tube. Tapos, buksan natin. So, bago na yung battery niya, ito na yung terminal. Ayan, hindi siya naka-dual horn, no? Yan yung terminal ng kanyang battery. At yun yung fuse, nakatabi. Then, try natin start. Okay. Start tayo. Wala siyang voltmeter, no? Yun, no? One click. Tapos, okay na rin yung head niyan. Patayin ko may ilaw. Park light. So, ayan, yung park light. Ayan, gumagana. Park light. Then, park light dito. Yan, gumagana. Tapos, buksan natin yung hindi, preno muna. Preno, subukan natin preno kung gumagana. Yun. Yan yung harap na preno. Then, yung likod na preno. Yun. Yan, gumagana. Okay. Tapos, buksan natin yung kanyang head. Dito tayo sa may ano. Yan. Ang pangit nga pala dito sa head niya is yung MDL killer na naman. Ito na naman. So, sabi ko kay sir, ikabit na lang yung Philips T19. Dumating na rin sa kanila. Ayan, oh. Hindi to, hindi sa pagdi-discriminate, kaso madali talaga masira to. Okay? So, ayan. Check natin. Headlight. Yun, oh. Then, MDL. Tapos, buksan natin yung hazard. Ito yung hazard sa ilalim, ayan, oh. Hazard. So, gumagana rito. At the same time, yun, oh. Oh, yan. Sir, may kumukurap ba? Wala. Wala na. Malakas na rin yung ilaw, no? Kumpara dun sa before, yung video mo. Nakurap. Parang nakurap-kurap. Oh, yan. So, ito, check natin. Ayan, oh. Bubusina tayo. Busina. Ayan. Busina. Ito yung busina. Yun. Okay. Okay. So, yun. At, tapos na yung power appliance. So, ayan. Wala ulit daya. Stock regulator. So, hindi naman nalolobat, no? Then, yung charging good. Check ko na rin to kanina. So, ayan. Finish. Finish product. Wala nang problema to. Ayos na lahat. So, ito ay uuwi pa ng Kalamba. Ayan si sir. Sir? Ano masabi mo, sir? Ayos, alright. Ayun, ha. So, inayos ko rin po pala yung kanyang preno kasi ito ay lusot. So, ngayon may preno na to. Ayan, oh.
Tapos, yung likod na preno, mahina daw. So, yan, malakas na. Papatesting ko muna mamaya kay sir bago siya umuwi. Alright? So, yun lang, JGA Humble Works. At sana, sa mga papagawa, mag-PM lang kayo sa akin. Magre-reply naman ako dyan. Medyo late lang. Alright? So, yun lang, JGA Humble Works. To God be the glory.